Gusto ko lang i-share sa inyo guys, itong sensor natin, kung paano natin to ikabit sa ating motor, na 3-phase ang motor natin, tapos single phase ang ating power supply. So kailangan natin gamitan ng running capacitor 45 microfarads dahil ang ating motor ay 1.5 HP, tapos 220 volts ang kanyang delta connection. Katunayan guys, mayroon na ako mga video nito na gamit ang sensor, tapos mayroon siyang maintaining contact. Ang sistema kasi nito guys, pag makasense ang sensor natin, gagana ang motor. Mayroon siyang maintaining contact, no? Still gumagana ang motor. Ngayon, pag i-swipe mo naman, mamamatay. Ang tanong dyan, saan naman to pwede gagamitin? So, ito siya guys, gamit na gamit ito sa mga food processing. To avoid contamination, gumagamit ng sensor. Bali, ang sensor, ang switch natin off and on. So ngayon guys, para lubos nating maunawaan, alamin natin yung diagram. Ito na yung buong diagram niya, tapos ito naman yung buong wiring niya, no? Mayroon tayong pamagat na 3-phase motor, single-phase power supply using sensor with maintaining contact. Ibig sabihin nito guys, mayroon siyang maintaining contact dahil gumamit tayo ng impulse relay, no? Ngayon guys, alamin muna natin yung device na ating ginamit, no? Ito na yung circuit breaker natin, single-phase circuit breaker, line 1 neutral, line 1 neutral. Ito na yung single-phase circuit breaker natin, no? Tapos ngayon, ito naman yung NPN sensor natin, normally open, 24 volts, no? Capacitive sensor, ito na siya. Tapos ang relay natin na 24 volts DC, ito na siya guys, 24 volts DC ito. Tapos ito naman yung power supply natin, no? Ang input niya to 20 volts, to 20 volts AC. Tapos ang output niya 24 volts. Ito na siya guys, ang power supply natin. Tapos ang ating IR, ibig sabihin impulse relay, ito na yung impulse relay natin. Nakasetting ito sa auto mode guys. Tapos ito naman yung magnetic contactor natin, no? Tapos overload natin, overload relay, ito na siya, overload relay. Overload naman natin na normally close contact, ito siya, 9596. Tapos 3-phase motor natin, 1.5 HP. Ang 3-phase motor natin guys ay to 20 volts ito, delta connection. Kaya gumamit tayo ng running capacitor, 45 microfarads ang ating ginamit para sa 1.5 HP. Pag i-on natin itong circuit breaker guys, magkakaroon ng power supply ang ating itong power supply na ito, no? Ang input niya to 20, tapos ang output niya 24 volts. Magkakaroon din ng power ang ating sensor. Ngayon guys, pag makasense itong sensor natin, gagana ang relay natin guys, no? Paggana ng relay natin guys, ito yung normally open ang relay natin. Magko-close ito guys. Magko-close ito. Gagana ngayon ang impulse relay natin. Paggana ng impulse relay natin guys, magko-close ito guys. Kasi ito yung normally open ng ating impulse relay. Ngayon, gagana ngayon ang 3-phase motor natin. Ngayon guys, pag hindi makasense itong sensor natin, pag hindi siya makasense, mag-open ito guys. Dahil mamamatay yung relay natin, no? Pag hindi siya makasense. Pag open yan, mamamatay ngayon ang IR natin. Kung ang IR natin guys, nakasetting sa auto mode, still pa rin ito magko-close ang contact ng ating IR, no? Still pa rin na gumagana ang magnetic contactor natin. Ngayon guys, pag makasense naman ulit itong sensor natin, pag makasense siya, gagana naman ulit ang relay natin. Mag-close naman ito guys. Gagana ngayon ang impulse relay. I-trip naman to ng impulse relay natin guys. Iti-trip ito. Pag trip nito guys, mag-open ang contact nito. Mamamatay ngayon ang magnetic contactor natin, no? Ngayon, pag hindi na makasense ang sensor natin, mamamatay ang relay, mag-open naman ito guys. Pero still pa rin ito na nag-o-open. Ganun ang function niya guys. Kung makasense siya ulit, mag-close. Pag makasense ulit, mag-trip. Ito naman, mag-close and open din ito pag makasense ang ating sensor. Ito na yung kabuuhang diagram niya guys. Pwede nyo nang kunin, i-screenshot nyo para mapag-practicean nyo sa bahay, sa opisina, o di kaya sa workshop. I-try natin ngayon ang ating i-on para makita ng mga baguhan. Pag i-swipe natin to guys, mayroon siyang maintaining contact, no? Still pa rin na gumagana ang 3-phase motor natin. Try natin. Ayan. Gumana siya. Dahil nakasense siya ng object, gumana ang ating motor. Pag i-swipe natin to, mamamatay ang ating motor. Yun kasi guys, dahil mayroon siyang maintaining contact, dahil sa ating impulse relay, nagkakaroon ng maintaining contact. I-try natin ulit. Ayan. Gumana siya.
guys, pag makasense naman siya ulit, mamamatay. Ayan, kung makikita natin. Itong sensor natin guys ay capacitive sensor. Kahit anong object pwede niyang masense. Kahit itong pen pwede niyang masense, no? Ayan. Gagana ang 3-phase motor natin. Pag i-off naman natin, mamamatay. Kung makikita natin guys, no? I-try natin tong rubber guys. Kaya niya itong masense. Try natin. Ayan. Kaya niyang masense. Pag i-try naman natin ulit, mamamatay ang ating motor. Yun kasi ang function niya guys. Itong ganitong setup guys, gamit na gamit ito sa mga food processing company. To avoid contamination na mapindot ng operator ang push button, gumagamit ng sensor. Ito siya guys, kung makikita natin. Pag swipe mo, gagana. Pag i-swipe mo naman, mamamatay. Pag swipe mo, gagana. Pag i-swipe mo naman, mamamatay. Kung makikita natin guys, no? Kahit anong object guys, pwede niyang i-sense, pwede niyang ma-sense. Ayan. Try natin ulit. Pag i-swipe natin, mamamatay. Ayan. Sana guys nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.